So guys, ito magma-markot ulit ako. So itong nai-markot ko is napabayaan ko siya. So hindi ko siya nadidiligan. Yan. Kasi nga lagi akong wala o kaya busy. So matutuyot kasi yung ano niya, mga ugat. Ayan. So mamamatay siya. Ayan. So dalawa itong nai-markot ko. Nung napabayaan ko siya, namatay. So kailangan kasi ito didilig-diligan mo din. Ayan. So yung kinukuhanan ko ng pinakang mother niya, so ayan, meron din akong ano, yung ubas. Ayun, na-markot ko na siya. Mayroong ugat na lumalabas dyan, so yun, dun ko siya minamarkot yung ubas. So meron din akong ubas dun sa harap namin. Ayun. Ayan. So ngayon magmamarkot ulit ako. Itong kalamansi na to is nabarahan nung puno ng buko. Nung pinatumba, tinamaan siya. So nabali itong sanga na to. So ngayon nagtampo siya. Hindi na siya marami mamunga. So ngayon ang ginagawa ko is minamarkot ko na lang. So ayun yung nasa terrace na maraming bunga. No, sige, papakita ko sa inyo kung paano magmarkot. And so guys, ito nakahanap na ako ng spot na imamarkot ko. So ito. So lalagyan ko lang siguro siya sa mga 1 inch. Hihiwaan ko lang siya. Babalatan. Tapos medyo kayurin natin. So, kasi meron pang ano yan, meron pang siyang layer na pinagbalatan para lumabas talaga yung nakamagiging ugat niya. Ay, ano? Okay. Tapos ito yung pang ano ko, pang market ko. So kumuha lang ako diyan sa yung mga pinagbasurahan, yung matabang lupa. So ganito yung itsura. Nilagyan ko ng lupa. So dapat medyo matabang lupa din yung kukunin nyo. May kasama na ring lock yan. Mas ginagawa ko, so tinatalian ko pa siya. So siguro mga 1 month meron na tong ano, meron ng ugat dyan. So dapat ito didilig-diligan din para hindi siya ma-dehydrate. So yun. Yan yung pag-market ko. So dati, lagi din akong namamatayan nito kasi nga hindi ko din siya inaalagaan. So dapat aalagaan din yan para mabuhay siya. Alagaan ng dilig. Yan. So ito yung nai-markot ko. Yan. Ayun yung mother niya sa baba. So yung mga nai-markot ko na. Yan. Ito pa yung isa.
Tatlong puno yan na buhay ko. So dati lagi din ako namamatayan pagka nagmamarkot ako. So dapat pag na-markot nyo or nailipat nyo na siya sa pinakang plant base, yan, ganyan siya kalaki. Medyo malalaki na yung paglagyan nyo. So para yung ugat medyo makagala siya. And then kapag nailipat nyo na, so wag nyong ibibilad sa araw. So kailangan meron kayong nursery na place. So yung hindi siya maaarawan. Yan. So kasi pagka naarawan yon, so madi-dehydrate. Tapos ititrim-trim nyo yung babawasan nyo yung mga dahon. So para kasi yung ugat is nag-a-adjust pa dun sa lupa. So nag-a-adjust pa na lumago. So kaya dapat ititrim nyo yung mga dahon. So yon, ganun yung aking ginagawa na pagmamarkot. So thank you guys. Sana may natutunan kayo, and then please follow my page, so para pagka may mga update ako mga video, so mapanood nyo at may matutunan din. Sharing lang. Maraming salamat.